Magandang araw sa inyong lahat. Ating pag-aaralan ang paggawa ng e-portfolio. At ang platform na gagamitin natin ay Google. At para natin buksan ito ay makikita natin dito sa Google Drive. So yung inyong Google Drive ay mabubuksan pagka naka-open dito sa may lower part ng Google. Yung may 9 dots, once na-click nyo yan, ito yung Google Drive. Ayan. So ito ay part ng application na offered ng Google. So sa paggawa ng Google site o paggawa ng e-portfolio by using Google Sites, magagawa nyo ito sa pamamagitan ng desktop or laptop. So ito siya, meron ditong plus sign sa left side, sa upper left. Then once na-click nyo yan siya, baba kayo, and then going may arrow right, then click nyo yung Google Sites. Yan. So ito yung paggawa sa desktop and laptop. Yan, pag open nyo yan. Doon sa mga binigay namin na materials na mga DIY, do it yourself sa YouTube, meron na rin supplemental na mga references kung paano gumawa. Yung ginawa natin ngayon na Google site ay magagamit niyo in different ways, no? Later on, pwede nyo gamitin siya as your platform if you're going to apply sa ibang bansa or malayong lugar, like for example kahit dito lang sa Manila, if you're in Puerto Princesa, pwede rin siya maging way mo or platform mo para sa pag-create ng business. Pwede mo siyang i-link sa Facebook, pwede mo siyang i-link sa YouTube, pwede mo siyang i-link sa iba pang mga presentations mo, kahit sa mga vlogs mo, travel. Kaya kung titignan ninyo, balikan natin, meron tayong ginawa dito na may nilagay na kami para doon sa inyo sa shared drive. Like for example dito sa akin, bawat shared drive ko meron na silang sample ng e-portfolio. So this sample is automatically pwede nang kopyahin ng mga students. Gagawa lang sila ng duplicate copy. Okay, make a copy. Yan, tayo natin. After you make that copy, yan, eto na siya. Then pwede mo na siyang i-drag kahit saan. Check natin itong iba kung meron na. Okay, wala pa ito. Okay, sabihin natin na i-drag ko siya, no? So click, left click lang yan, huwag mong i-release. Then pwede mo siyang i-drag. Yan. Automatically pag drag mo niyan, nandun na siya, move. Yan, ganun lang gagawin niyo, class. I-click nyo lang siya, create a copy and then move. So once you open this, doon pala sa kabila. Once you open this, ayan na siya. Then that's the time you create you edit your own e-portfolio. Pagka may nakita kayong icon dito na maliit na dalawang tao, yun hindi nyo na yung pwedeng i-edit kasi siya ay nagalaw na. So kumbaga siya ay nakalink na. Like for example, itong sa mga art instructors, let's see, eto kagaya nito, ito ay nakalink na siya. Pag may nakita kayong dalawang icon na ganito, ibig sabihin siya ay nakalink na sa, sabihin natin, sa loob ng classroom or nailink na siya sa loob ng GC.
So mahirap nyo na yan siyang angkinin. That's why dun sa inyong sa inyong shared drive, since kayo ay nilagyan namin ng mga individual e-portfolio sample, ibig sabihin pwede nyo na siyang copy at ilagay dun sa inyong mga folder at magagamit nyo na siya as your material to create your own e-portfolio, because you're going to edit that. Okay, like for example this one, i-edit niya yung kanyang sariling e-portfolio. So you have to change your own e-portfolio. Okay, you just change the name. Pag change yun ng name, sabihin natin sino yung kanina doon na nakalagay sa e-portfolio. Okay, Abdul Karim. Okay, sabihin natin Abdul Karim. I-change lang yan dito. Yan, Abdul Karim. Yan, Abdul Karim Farhana. Farhana na lang para Farhana B. Abdul Karim. Yan. This is College of Hospitality and Tourism. Hospitality Management and Tourism, kasi ito yung aking mga students. Yan. So yan ang kanyang pangalan. So once napalitan niya na yan, you can also change your own edit nyo. Halimbawa, ang nakalagay kasi dito is may account. So pwede nyo siyang i-edit. Palitan mo siya dito sa link na to. Once na open ako ng account ko sa Facebook, yan, you just copy the link, yan, then erase the link. Okay, once you erase the link, apply the link, paste, and then apply. Yan. So once na-apply mo na yan siya, yan na ang link ng Facebook mo. Paano siya ginagawa? Okay, ganito yan siya. You're going to use the button icon here sa insert, insert button. Yan. Actually ito, uploaded ko yan. Ang ginawa ko dyan ay gumawa ako ng isang mamaya natin gagawin. Gumawa ako ng isang icon, tapos nilink ko lang siya. So ito yung other way, about Facebook. Yan. Then ito na yung link ko kanina, then insert. Automatically ayan na siya. It's either you change it's either outline or text only. Yan. Or better kung ganyan, kasi mas maganda yung field. Yan. So yan na yan siya. It's either you can use this. Ito na may return niya kung may mali. Yan. Yan. Problema lang kasi medyo dapat dito lang talaga siya sa pinaka lower part. Yan. Okay, you cannot occupy many space o once yan na yung pinaka niya. So halimbawa i-click natin yan, parang ganito yung ginawa ko last time. Sabihin natin I created one. Okay, dito sabihin natin dito HM25. Ito na yung e-portfolio niya. Okay, ito na yung result niya. Yan, home. Yan,
Ito hindi mo siya kasi wala tong link. Yan, walang link. Makita yung arrow din naman nag-change sa hand. Ito wala rin. Ito pwede siyang copy link, no? Kung gagawa ka ng email. And then ito naman yung my hand. So pag may hand yan, automatically naka-redirect yan going to my Facebook account. Yan. So yan din na makikita niyo also sa YouTube. Yan, naka-automatic yan. Since ito ay doon sa GE Art Appreciation, nilink ko na siya sa GE Art Appreciation. Okay, you can have your own way kung anong gusto nyong gawin dyan sa inyong sariling e-portfolio, which later on pwede nyo siyang gawing wholesome kasi gagawa rin kayo na sarili nyong mga, like for example, my vlogs, travel, hobbies, okay, my net life. Yan. So kung titingnan natin dito, balikan pala natin. Yan, automatic yan. Meron na siyang logo ng Palawan State University. Then home, ito yung home niya. Okay. You can change this if you want to. This is a standard template na ginawa ko para sa inyo. Para hindi kayo mahirapan. Kasi pag ito ay ready-made na, mas madali siyang i-edit. Then vlogs. Okay, wala akong nilagay diyan na ibang ibang information sa travel, hobbies, net life. Okay? Ito yung result niya kasi naka-copy link na yan. Now, sa course naman, if you are engineering o kung ano man ang course mo, you can copy, no? You can change this one. Pwede nyo yung palitan. Then, college goals. Okay. You can, it's alright kung gusto nyo siyang kopyahin sa inyong college, yung goals, programs and objectives. But if not, i-leave blank nyo lang yan. Erase nyo lang ito lahat. No problem. And then college activities, if you have some college activities, you can put it down also. Mga pictures, and then you can make some write-ups. Then, let's focus dito. Your focus should be on this one. No? In this case, this is readings in Philippine history. So, ano ba ito sila? RIPH ko? Okay lang. Kaya erase ko lang ito mamaya. Kasi ito ay, sa RIPH nga pala ito. Okay, so readings in Philippine history, may module 1. Okay, written output, may performance task. Okay, module 4, module 5. Okay. So, once na-click nyo na yan siya, makikita nyo, magpapalit naman yan. No? Ito yung sa module 1, halimbawa, ito yung kanyang mga resources. Sa GE Art app, iba ang setting no? Iba ang setting. I think we also have to look mamaya sa GE Art app. Okay, ito ang setting niya. Ito ang written outputs. Okay. So, ganun ang gagawin ninyo. Kung paano yung gagawin mamaya, dito natin na ayusin. Okay, dito natin na bibigyan na sample. Okay, so ito ay for reading Philippine history. Let's go for the GE Art app. Let's see. GE Art Appreciation. Okay, ito. Okay, ito na yung sa GE Art Appreciation. Yan. This is just a sample class. Kasi baka inisip nyo ito talaga mukha ko. No. Ano lang yan? Sample. Yan. So, ito yung home, about me. Meron yung mga vlogs, no? Course. Then, subject.
Okay, dun sa subject, we have the GEART app. Yan, may course description. Wag nyo na yung baguhin. And then we have the chapter 1. In every chapter, mayroong performance task, may written output. So, pagdating dito sa chapter 1, wag nyo na rin itong galawin. Kasi ito siya ay automatic nakalink na dun sa module 1. Yan. So, medyo formal ang dating. Okay, module 1 hanggang module 4. Now, for the performance task, you just have to fill in. Di ba, meron halimbawa kayong basket, you make a description of the basket, or you put you can put the picture below or above, kasi dito dapat sana nakalagay yan. Okay din sanang lagay dito, hindi ko na masyadong inayos, pero you can describe the product. Okay, these are the field na dapat nyo sagutan. So it's either you write it there, unahin nyo muna yung picture, then ilagay nyo sa lahat. Okay, then essay sa letter B. Yan. Then for the written output naman, yan. Pero kung pwede, pwede palitan nyo na siya. Ito, papalitan nyo na dapat. You need to put your answer immediately, kasi di ba meron naman na kayong sinabmit na mga tanong, na mga sagot dun sa questions, no? In every question, kailangan nasagot nyo na yon. You have to enter, or you have to put it down na meron ng sagot. Okay, ganito yan siya, class. Sa halimbawa dito sa subject ng tingnan natin, ito ba sa GEART app? Yeah. Okay lang, for example dito, no, sa module, sa written output. So you can easily change this. Anyway, pwede nyo naman din i-type dito. Pwede nyo naman din i-type yung sagot. So, it's either you have to copy or you have to erase everything. Kasi, kung ako lang din, kung meron akong sarili kong sagot dyan, I can easily copy-paste. No? Galing sa laptop ko, papunta dito. Copy-paste. So, you can type here. Yan. So, hindi naman siya mahirap ayusin. So, ganun lang gagawin niyo. Then, questions for module 3 and questions for module 1. So, that is for the written output ng chapter 1. Now, the performance task kanina. So, it's either you put it above the title activity. Hindi siya pwede kasing palitan. You can put it above, in between na activity at saka picture. You can make a division for that. Let me see. A division. Okay, divide. And then, let's say for example, copy lang natin. From this one, text. Oh, actually, ang text nandun na sa taas. Hindi mo na siya mababago. Okay. It's either you transport this one above. That's the only time na pwede mo siyang gamitan. That's the tricky part. You will have a hard time creating your ayan, check natin. Ayan. Okay. So this one, erase natin yan. So there's already 2, no? So in between that, lagay tayo ng divider.
The problem with that is ang divider talaga ay ano, ayan, wala, hindi natin magagawa. It's alright kung hindi naman magagawa. What matters is okay na to. Ayan. What matters is at least yung picture ninyo, kasi ito ay dapat baliktad yan eh, dapat dito siya. Okay. Hindi na nakopya. Dito nyo yung makukuha class sa ganito. Before you do that, you have to shift this one to the other side. Yan. Yan yung kasi ang trick part niya eh. Yan. Then, bago mo siya ilagay. Okay. You duplicate. Duplication kasi ano, duplicate everything. So yan, pwede mo siyang ilagay ang title dito at saka dyan. So dragging ang ano doon, ang gagawin ninyo. Okay, so parang ganito siya class. If you cannot manage to put it here, meron ka munang ano dito, divider for that specific dito sa ano niya, dito activity is divided, hiwalay siya, and then the picture, and then the names. Ito kasi ang nagki-create ng ano, ng division, divider. Si image carousel, ganito yan siya. Wala kayong image carousel dito eh, but if you're going to use that later on, magagamit nyo siya dun sa, halimbawa, you have 5 pictures, then yung 5 pictures ninyo, by the time you put 5 pictures here, no, halimbawa 5 pictures, download. Okay, let's say for example meron kang 5 picture na ganito. Yan, open. Pwede mo yan siyang i-rearrange. Okay, pwede dito yan. Baliktad lang, and then insert. You will find out na siya ay merong 5 dots. Pag ito ay na-link nyo na, na-publish nyo na, one place with 5 pictures. So, yan ang ano niya. Yun ang ibig sabihin ng image carousel. Yan. So, ito, useful ito. If you want to maximize space, and then you don't want to put plenty of picture in medyo crowding siya. So, maganda yan. Etong madalas yung gamitin, button for the link, then divider para hindi siya magulo. Like for example, this one, ito yung divider niya. Ito na yung ready-made. Yan. Okay, so ito na yung ano, purpose niya. Etong mga ito, link naman din yan. Documents, slides, sheets, and forms, and charts. Pwede ka mag-link ng Google Form para sa mga quiz, pero hindi nyo magagawa yun this time kasi yung form ay ako ang naglagay doon, no? Kami mga teacher naglagay doon sa inyong mga classes. So kami lang pwedeng magbigay ng link kasi sa aming mga class yan o sa aming drive yan nakalagay yung mga forms na yan. Okay, this is for performance task. Kanina tapos na tayo sa written output.
Okay. Pareho lang din lahat yan sila. Pagdating dun sa kanilang mga performance. Okay. Marami yan hanggang chapter 4. Performance. Task. Then, data and output. Okay. With regards to your performance task, yung kagaya nitong time-lapse na to, since naglagay na kayo ng inyong file dito sa inyong sa inyong folder sa shared drive, diyan nyo na siya kukunin. Diyan nyo na siya kukunin ang time-lapse na yan. So, halimbawa, gawa tayo ng another set. Ito yung sample niya. Okay. Halimbawa, i-type natin is time-lapse for romantic realism. Yan. Okay, assuming na lang, no? Okay, explain your art. Then, it's either you put it here, you copy from this part. Okay. But it's much better na dito mo siya kunin. Okay. From the drive. Kasi ayan yung specific niya eh. And then shared drive. Then sabihin natin dito GAA. Okay. Ayan na siya. Since wala naman din talaga, wala pa siyang naulaman. So ayan. Dito ngayon siya lalabas. Okay, assume na lang natin na meron tayong romantic realism, no? Check lang ako sa sa Google. Then time lapse for romantic realism painting. Let's see kung may lalabas. Okay. Realism clouds. Okay. How many minutes? 10 minutes. Okay, sabihin natin na yan. Then select. Yan. Uy, bakit napunta siya dyan? Okay, erase lang natin to. Oh, tama naman pala. Image upload. Nawala na tuloy. Balikan na lang natin. Iba atang napindot natin kanina. Okay, upload YouTube. Bakit nawala? Check lang natin ulit. Ayan. Hindi siguro doon nakalagay. Okay, yeah. So, parang ganyan na yan siya. Kasi kung dito yun yan titignan naman sa ginawa natin, no? We have the romantic realism here. The performance task. Ayan na siya. Automatic na yan. Yan yung result niya. Ngayon, kung gusto mo siyang palakihin, it's alright kung gusto mo siyang palakihin. You can make it bigger. Yan, depende yan sa approach mo. If you want to make it clearer for your subscriber o do sa viewer mo sa sarili mong website. Okay, depende na yan. So, yan siya.
Now, at least you have now the idea what to do. Ito naman yung mga common, no? Sa pages, sa paggawa ng pages, yung plus sign, halimbawa dito, sa ganyan, pag makita mo naman yan, new page, yan. So, mean to say, ito yung kanya, ito ang kanyang, gagawin, no? New page. Okay, sabihin natin, resume. Assuming lang. May resume. Yan, kita nyo class. Then, pag naglagay ka dito ng subpage, yan, ito na yung next na niya, subpage, ano yan, may resume, ano ba yan, diploma, picture ng diploma mo, sabihin natin, yan, okay, meron na siyang lumabas dito na subpage niya. So, ito ay subpage. So, you can create another subpage kagaya nito. Ito ay subpage nito. No? So, ganun lang siya kadali gawin. Okay, madali lang naman siya delete. Then, delete. Okay, how do you publish this? Okay, pag pinablish mo siya, yan, you can, by the time na publish mo siya, you can change your name here. Like for example, Farhana. Yan. Web page. E-portfolio. Okay, you can write all your name. Portfolio. Yan. Then publish mo, yan ngayon makikita. Okay, every time you change if you want, every time you want to change your your information sa mo, halimbawa ito, erase natin ito, erase. Okay, then you publish again. Mapansin niyo meron yung draft o yung current, and then yung before, and then yung current, no? So, publish mo ulit yan, parang nag-update kanyan o upgrade o update pala. Yan. So, ito na yung copy link. Yan. Pag copy mo ng link na yan, you go to the classroom, to your class, then the question provided to you, no? May binigay sa'yo halimbawa na assignment. Let's say for example sa klase ko dito sa until now hindi ko pa naayos. Yan. Like for example, I have an assignment na hindi ko pa no due date. Yan. View assignment. Okay, and then add or create link, copy the link, paste, add link. Yan. Automatic yan siya. Mababasa na namin yan. Okay? Once na i-turn in namin to, yun ang makikita namin. Pag turn in ninyo ng inyong ng sarili nyo yung portfolio, yan ang makikita namin. But I have to erase this one. Yan. Then pwede nyo na yan siyang i-post dun sa inyong page sa Facebook. Pwede na kayong mag-link para makita nila. So, ganun lang naman siya kadali. So, from the beginning, start ka talaga, no? You change your title. Okay, sabihin natin my name again. Then you change the enter site name. Anong ginawa natin dito? Yan. Palawan State University. Yeah, pwede naman.
Basta ito na lang gagayahin nyo. Yan. So, I'm just giving you the idea, no? So, it's instead of kung anong site yan, okay? Wala namang problema. College of, o sabihin natin CHMT, College of Hospitality. Kaya lang pag masyadong mahaba, mahirap. Medyo mahirap siya sa ano. Yan. Then you can add the logo. Yan, upload logo kung gusto niyo mag-upload ng logo. Okay, may mga logo ako dito. Let's see. This one. Yan. Okay na. So, nakita nyo yung class, automatic na siya. Then, if you want to change the image, upload nyo lang. Kaya anong image ang gusto ninyo? Like for example, you want to example this one. Yan. So yan ang image niya, and then you can change the header type. Is either banner, large banner, or cover. Yan. Pero standard na ito or ito. Then you can change the theme. The theme is naka-preset sa ganito. You can change. Okay, pwede yan siya. Ito. Yan. Kung gusto mo itong vision, now you can drag it down. Yan. You can change the color of this one. Ulit. You can change the color of this one. Okay. Para ano siya. So ito ay home. You just create different about me. Then add again. Okay, my course. Ito ay para sa mga nagsisimula, no? But since kayo ay nabigyan na ng ng template dyan, hindi na masyadong problema nun. So yan. Ito, paano to na-change ang setting nito? Kasi dyan siya nakalagay. Ito yan. Okay, you can change this into black or white, anything you want. Then yan, then pwede nyo siyang gawin sa side. Kasi ito nasa top, pwede siyang side. Hindi yan siya makikita. Okay? Dito yan siya. Yung ginawa ko nasa side lang. Yan, automatic yan siya. So, yan ang para sa pages. So, yung insert, at least medyo alam nyo na. Etong pag-add nito, minsan, you want to share it with others also. So, pwede naman din nyo itong gamitin if you want to share it with me. Okay? Bago pag na-share nyo yan, type nyo yung pangalan ko. Yan. This is mine. Tama ba? Pwede mo siyang i-share. Normally ito ginagamit ito pag you want others to make them as your editor. Okay? Or publish viewer only. Cancel ko lang ito. Yan. Okay, ito yung preview niya. Pag nakita ninyo automatic, pwede niyo siyang makita kung anong gagawin. Okay. So, ganun na naman siya kadali.
Now, meron dito na tawag na add footer. It's up to you kung gusto maglagay ng add footer. Hindi na ako naglagay dyan since hindi naman siya masyadong complicated na way ng paggawa ng Google Slide. Okay, you can explore everything. So, it's either you start from the scratch, but since we already gave you a template, meron kayo sa sarili yung mga shared drive, you just copy that. Then after copying it, every time you copy, every time you only do that once na yung pagkopya. Huwag nyo siyang i-drag ito, yung sample, doon mismo sa folder ninyo, mawawala yan. You always have to make a copy and then put it on your folder. You don't need to open this also. Hindi nyo dapat ito bubuksan, and then after you open, ipapublish mo. Pag pinablish mo siya, pag ito inopen mo at pinablish mo, and then kumopya yung iba mo mga classmate, lalabas yan na yung lahat na kinopya ng ka-classmate mo, sa iyo lang lahat magpo-fall. So, wala silang magagawa ng sarili nila. Kasi pag pinablish mo yan, galing dito, yun din na makopya nila kung hindi mo na pag pinablish mo or hindi mo pa kinapi yung link niya doon sa classroom. Huwag nyong gagalawin, copy lang gagawin niyo. Okay. So, yan siya para dito sa e-portfolio. Now, paano naman gagawa ng e-portfolio sa Android? Okay, sa Android naman, ang paggawa ng e-portfolio sa Android, pag open mo ng Google mo, type mo lang yung Google site. Google Sites, yan. And then, pasok ka dito sa Google Site In. Google Site Sign In. Now, normally, may makikita kang ganitong icon sa niyan. Sa upper right doon sa Android. So, makikita mo dyan ay Open Desktop. No? Pagka pindot mo nun sa desktop, yun na yung pinaka account mo doon sa Drive. O yun na yung Google site mo sa sa Android. Doon mo na siya makikita. Then mag-create ka ng I would recommend doon kayo sa doon muna kayo sa Drive ninyo. Then after you create your own after you create your own after you copy your own your own e-portfolio from the sample doon sa labas ng shared drive ninyo, then na-drag mo na siya dito, that's the time you open that Google site. Kasi pag inopen mo na si Google site, pwede nyo muna siyang i-control. Pag hindi mo pa rin siya makita, si Google site mo ay pwedeng mabuksan sa drive mo kasi siya ay naka-shared drive. Pwede mo siyang i-transfer. Okay, ito. Pwede mo siyang i-transfer. I think mabubuksan nyo naman siguro siya. Pwede nyo siyang i-transfer sa mag-request lang kayo sa teacher ninyo kasi dito sa dito sa inyong shared drive naka-set kayo as content manager, not as manager. Kasi pagka manager kayo, pwede nyo siyang i-transfer sa sarili yung drive. Pero pag content manager, hindi nyo siya maita-transfer sa sarili nyong drive. So, yan ang limitation ng content manager. So, you just have to ask your teacher na, ma'am, pwede po ba kaming ilipat dito sa yung standing mo dun sa shared drive as
manager also. So by that time, pwede mo siya i-transfer. But kung kaya mo naman din siyang gawin doon sa sarili mong sa sarili mong Android doon sa Drive, you can open that that Google site. Doon mo na siya gawin. You don't need to open this you don't need to open the Google Drive or the icon Google, no? Then type the Google and open the Google site, no? Pag open mo nun, that's the time na pwede mo siyang gamitin sa Android. That's the tricky part kasi pagdating sa Android. You create it inside your own inside sa Android. Different kasi ang program ni Android kaysa sa laptop and desktop. So yun ang gagawin ninyo. Check nyo muna kung ma-open nyo siya dito sa sarili nyong folder after copying. That's the time you change all the detailed information regarding doon sa binigay na sample. And by that, madali nyo siyang i-drag na lang yung lahat ng mga information na nailagay nyo na doon sa inyong sariling folder. You're supposed to put all your information dito sa inyong mga folder, kasama yung time-lapse, kasama yung mga written outputs ninyo. Okay, I think nasabi na natin lahat. And then after nyan, okay, after you do that, you just copy the link. Okay, yun na yung sabi ko kanina, copy the link and then ilagay mo na siya doon sa classroom. Since dito naman sa classroom natin, no, let me give you an example. May nakalagay dito sa classroom na check natin doon tayo sa art appreciation. Yan, nakalagay dito sa sample o sa classroom na to ay eto, portfolio project. Okay, once you open that, dito nyo iti-turn in yan. Okay, sabi ito, copy and submit the link to your created portfolio. After creation, after publishing, copy the link and then turn in. Yun na siya, makikita na namin yan. Ida-direct naman namin kayo kung talaga hindi siya makikita. Okay, so yun na lahat ang sa tingin ko pinaka-basic na makukuha ninyo sa pag-create niyan. You can learn more pagka i-check nyo yung yung YouTube. Marami kayong makikita dito pag-create ng Google site. Stick muna tayo sa Google site. Yan, Google site tutorial. So marami kayong matututunan dito. Okay, you can open that and then watch how to create one, how to be creative. Yan, ang Google site kasi pwede mo siyang gawing class at the same time. Mas accessible siya compare sa Google Classroom. May time talaga na mahirap pumasok sa Google Classroom. Pero sa Google Slide, it's just a website, no? Once you open a website, once you open parang Facebook din yan, no? May mga platform. So this Google site is a platform, your own platform. Okay? So yan ang yan ang sa tawag nito, Google site ng ng paghahanap ng additional information. And at the same time, pwede rin kayong magtanong sa inyong mga teacher kung tama na para ma-polish din. Para kung meron pang gusto yung itanong sa kanila, mabigyan kayo ng ng guidance kung ano pa yung mga idadagdag. So ganito lang yan sa class. Yan, this is the basic one. You can be more creative than me. Pangalan ko yung nakalagay dyan, hindi ko lang mukha. Okay, so that's all. I think if you have some question during your class sa inyong mga teacher sa GE Art Appreciation,
at sa iba nyo pang class, if you have other classes na nag-require sa inyo ng e-portfolio, you can ask question. At least you already have the template, and then dagdagan nyo na lang siya, palitan nyo na lang. Then magagamit nyo yan later on pag kayo ay graduate, o ngayon pala magagamit nyo na yan kasi yung e-portfolio ninyo is not just for one semester. You can add additional subject here. Okay, so once you add additional subject for that, okay, like for example, ang ilagay natin dito sa subject na to naman ay, let's add another subject, readings in Philippine history. Yan, pwede na kayo magdagdag dito ng mga subpage. Okay, ang subpage naman sabihin natin is module 1. Yan. Then so on and so forth. And then you can check kung ano na ang result. Home. Yan, madali nyo makikita kaagad kung ano yan. And then kung ayos sa inyo, then you can publish that. Dito lang naman yan, no? Return. Yan. Yan, okay na siya. So, ito yung preview niya. So, if you have other question, feel free to ask all your teacher or your teacher para matulungan kayo. So that before the end of January, no, ang deadline naman ninyo is 22. So, anytime this week and next week, dapat ma-submit nyo yan. Nang maaga. Kasi, madali lang naman yan siyang lagyan ng grade sa Google Classroom, so that by the last week of January makapag-submit kami ng inyong grades. Yung hindi makakahabol ay NC yan, or wala kasing ibabagsak. I think walang ibabagsak dito. Yun ang binigyan nila na na information. So let's wait kung ano yung magiging result sa inyong mga grades kung hindi mahabol bago matapos ang buwan. But ito naman sa inyo naman sa e-portfolio, ano na yan, hindi na yan siya ganun kahirap kasi meron na kayong sample. So how I wish na lahat ng inyong mga requirements ma-comply ninyo bago mag-22. So if you have some questions sa teachers ninyo, feel free to ask them kung ano pa yung kailangan. Okay, thank you for your time. And if you have other question, just ask your teacher again kung kailangan pa natin gumawa ng another segment for this to answer your query regarding on how to make an e-portfolio.